Naalarma ang mga otoridad sa lungsod ng Baguio sa naging epekto ng nagpapatuloy na malalakas na pag-ulang nararanasan sa lungsod at maging sa mga karatig lalawigan sa Cordillera Region. Matatandaan noong July 1, 2025, isang biglaang buhos ng ulan ang nagdulot ng pagbaha sa Barangay Irisan, Baguio City na nagresulta sa pagka-stranded ng ilang mga motorista. Ang pagbaha ay tumagal na mahigit 1 oras bago humupa, ngunit wala namang naiulat na nasaktan. Nagdulot ng alalahanin sa mga residente na nakaranas ng pagbaha tungkol sa drainage system ng lungsod at ang kahandaan nito sa panahon ng tag-ulan. Ang mga otoridad ay nagsagawa ng mga hakbang katulad ng inspection sa mga drainages at pag-unclog ng mga bumabara sa daluyan ng tubig. Isa sa malaking problema na nakita nila ang kakulangan ng direksyon ng tubig kung saan lahat ay bumabagsak sa iisang lugar. Ayon sa City Administrator, nagtulong-tulong ang barangay, City Engineer at DPWH sa pag-unclog sa mga draining system lalo na sa Purok 13 at Purok 16. May plano din umano ang pamahalang lungsod sa tulong ng DPWH na palakihin ang mga drainage sa main roads lalo na sa Barangay Irisan. Our City Engineering Office would be able to assist as far as mitigation, pag-unclog po ng mga drainage system, especially in Purok 16, Purok 13. But one of the big problem there, doon lahat bumabagsak kasi pati yung mga barangay drainages coming from San Luis. So we'll try to make certain diversions so that hindi po lahat concentrated dun sa baba. So tuloy-tuloy po, thanks to our CEO, tuloy-tuloy yung kanilang pag-unclog ngayon. Kasi yesterday, nakita nila na medyo madaming putik doon sa existing drainage. We also had reports from DPWH that they're planning to napalakihin na yung drainage dun sa pinaka-main na kalsada natin doon. Binanggit ni Mayor Magalong ang pinakarason ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod ay dahil sa irresponsableng pagtapon ng basura kung saan-saan. Kaya nanawagan ang alkalde na maging responsable ang mga mamamayan at sinabing panahon na upang magkaroon ng karagdagang penalty sa mga walang disiplina na nagtatapon ng basura at maging ang mga nagtatapon ng kanilang septic waste sa mga creeks at kanal dahil nagdudulot ito ng sakit sa mga naninirahan malapit dito. Babalik ulit tayo sa disiplina ng ating mga kababayan dito sa Ciudad ng Baguio. Kailangan talaga higpitan na, and that's the reason why another proposal that we're going to present to the council is to increase yung talagang penalty, lalo-lalo na dyan sa mga nagtatapon ng basura dyan sa creek, sa kanal, sa lugar, basta indiscriminate disposal of trash or irresponsible disposal of trash. Talagang kailangan matindi yung penalty ng mga yan. It's about time. At yung nag-open ng kanilang mga valve, yung mga septic tank nila, nagdi-discharge sila ng wastewater nila, septic, sa creek. Kasi nakakasira sa ating environment yan. Nagkakasakit yung mga tao dyan sa mga nakatira dyan sa creek at pati sa lowland. Kailangan talaga pagtunan natin ng pansin. Kaugnay ng issue sa basura, pinapaalala muli sa publiko na sanayin pa rin ang waste segregation dahil makakatulong ito hindi lang sa pagbawas ng basurang dinadala sa Engineered Sanitary Landfill o ESL facility, kundi makakaiwas din sa posibilidad na dumagdag sa suliranin ukol sa pagbaha. Hinikayat din ni Mayor Magalong ang mga opisyal ng barangay na maging pagbantay at handang kumilos sakaling magkaroon ng mga emergencies. Panawagan sa mga residente na suriin ang kanilang mga tahanan at paligid para sa posibleng panganib gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. Para sa anumang emergency, inihimok ang mga residente na tumawag sa 911 gamit ang landline o mobile. Ben Pongsila para sa Mata ng Agila, Northern Luzon, matatag, matapang, matapat.